O, ito po si Rendon. Merong bagong banat kay Sara at ikaw ba ang bagong kalab team ni Romualdez? Ikaw bang ka-unit team? Abay, tumakbo ka, VP. O, para kayo sa 2028, Romualdez, Rendon. Oy, bagay. Romualdez for President, Rendon for Vice President. Bagay yan, dalawang yan. O, iboboto nyo ba? O, ito sa manunood ng replay. O, RR, hindi na MR. Pwede yan, pwede. Pwedeng tag team yan, dalawang yan. Hindi na MR, hindi na Martin Romualdez sa kanin. Bagay na bagay kayo, kanin. Bigas, may MR. Ikaw, motivational rice. Rendon, RR. For President, Romualdez. Rendon for Vice President. Pakinggan natin ang susunod na Vice President ng bansang Pilipinas. Pasok! Yung ginawang pambabastos kay House Speaker sa Japan mga OFW na taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Yun, una pa lang. Binanata na si Sara. Hindi, tama, bagay ka. Ikaw na tumakbo for Vice President. Ed Dabu, maraming salamat, Pangkapi Coach. Thank you from Canada. Ed Dabu, yan. Salamat sa pag-sponsor ng live natin. Thank you po, Ed Dabu, sa kusang loob. Ed Dabu. Bilang Pilipino, bilang ordinaryong tao, bilang boses ng bayan, ako... Oy! Teka muna! Aray ko, alam mo, tawa ko ng tawa dito, sasakit lalamunan ko sa iyo, Rendon, kaaga-aga. Ikaw ang bagong paborito kong komedyante. Meron na tayong boses ng bayan. Rendon, Labrador. Labrador, Coach Oli. Hindi ba Labrador? Labrador. Hindi, akala ko bago kang attack dog ni Romualdez. Ako'y nagtatanong lang. Kung si Trillanes, attack dog ng Dilaw, ikaw ba ay attack dog ni Romualdez? Nagtatanong lang, Labrador. Ay, Labrador. Nakikita ko dito kanina. Kalaki-laki katawan, naglalakad. Ang daming bodyguard, pambihira ka. Buti hindi ka nakita ni Tyson. Di ba hindi iniinsulto ni Tyson eh. Kung iniinsulto ni Tyson si Mayweather, di ba? Sabi niya, kung talagang ikaw ang GOAT ng boxing, ikaw ang pinakamagaling na boksingero, kaya mo maglakad ng walang bodyguard. Itong daming bodyguard, kalaki-laki ng katawan, kala mo naman. Kasi siyempre, ikaw na. Ikaw na ang boses ng bayan, daming siyempre, di ba? Ayan. Pagbigyan na natin, pakinggan ang boses ng bayan. Po ay nasaktan sa aking nakita. Ano nakita mo? Grabe. Kapwa Pilipino pa natin ang naninira sa kapwa Pilipino. Sino maninira kay Romualdez? Gusto mo hapon. Anong pakialam nila sa confidential funds? Anong pakialam nila kay Ka Eric? At anong pakialam sa bilyon na travel expenses? Question mark. Anong pakialam ng hapon dyan? Di syempre, kapwa. Ito si Rendon, no? Pag ikaw pumunta ng political, political arena, political vlogger, aral ka. Brad, yan ang sinasabi ko sa'yo. Kalahati ng araw mo sa aral. Hindi ka pwedeng script. Maniwala ka sa akin, magmumukha kang tanga. Hindi, payo lang yun. Kasi pag binanatan mo yan, alam ko yan eh. Pag ikaw ay talagang hindi nag-aral dyan at basta ka lang aasa sa script, same lang aabutin mo dyan. Maniwala ka. Pasok. Ang pinakamasakit nga nun, isang mataas na leader ng ating bansa ang ginanon nila. Ayoko sanang manormalize or maging... Yun, ang galing. Ayaw niyang manormalize. Kita mo na. Wala sa script yan, sigurado ko. Kasi kung nasa script yan, bobo yung nagbibigay sa'yo ng script. I'm sure hindi bobo yung nagbibigay sa'yo ng script. Ayaw mong manormalize ang alin yung ganong ugali. Pambira. Ay, nako. Pero ako walang kahilig-hilig sa mga artista, etc. Pero pagka ganito ang mga artista, mga komedyante, type ko to.
palaging ganito na maging kaugalian natin na manira or mambastos ng kapwa Pilipino. Siguro ito na yung... Ikaw nga ang bastos sa mga kapwa mo Pilipino, mga artista, walang ginagawa sa'yo eh. Oh, ngayon, hindi, ako may nagtatanong lang rin doon, mahina na ba benta ron? Yung pa-epal mo sa mga artista, mahina na, pasok ang political. Ha? Magkano ba? Hindi, ako nagtatanong lang, magkano ba? Magkano ba ang tingin mong kikitain mo sa political na hindi mo kayang kitain doon sa ano mo, yung pa-epal effect mo sa mga artista, etc. Nagtatanong ha, wala ako sinasabing na bibigyan ka. Oh. Sige, tuloy. Tamang pagkakataon para hilingin ko sa DepEd na... Maghihiling sa DepEd. Ang galing na. Uy! Kumunik. Oh, BP Sara, support BP Sara. Di umano ang supporter ni BP Sara ang nangbastos di umano kay Romualdez. I-connect dapat sa DepEd. Dahil ang sekretary ng DepEd ay si BP Sara. Palakpakan naman po natin. Ang galing na. Ulitin natin. Hindi ako papasok muna para marinig yung mabuti pa. Oh. Para hilingin ko sa DepEd na sana ibalik natin yung GMRC. Kasi ako po ay nababahala bilang boses ng bayan na palala na ng palala ang ugali ng mga Pilipino. Ayun. So ibalik daw sa DepEd na secretary si BP Sara, ibalik ang GMRC dahil palala ng palala ugali ng mga Pilipino. Pambihira, ang tanda na nung yung sinasabi nyo nagbastos kay speaker. Anong koneksyon ng GMRC ng DepEd sa di umano nagbastos kay BP Sara na nasa Japan na ngayon na OFW, pababalikin mo sa Pilipinas para mag-aral? Ha? So, parang ang datingan dito, on the side, hindi man niya dinediretso, pero may pitik kay Sara. Brad, mali ang script mo. Mali ang narrative mo, Brad. Ito sinasabi ko eh. Pag kayo papasok ng political vlogger, aral. Hindi ka pwedeng nakaasa sa script. Ulitin ko, magmumukha kang engot. Tingnan mo, ito, real talk lang po tayo. Real talk. Yung mga kasamahan ko dating nakipagsawsawan sa eleksyon, pagkatapos ng eleksyon, wala nang balita about eleksyon. Anong ginawa? Lumipat na sa pag-artista. Ayaw na sa political. Bakit? Susunog ang utak eh. Walang mahiiba sa political, Brad. Yung dating ang political, nasa artista na ngayon, ang topic, Tito Vic and Joey na. Ikaw nandoon ka na, yun na yung kinakana mo, pumunta ka pa sa political. Magkano, Brad? Magkano? Hindi, tingin mo magkano kikitain mo rito sa views? May kita naman. Totoo na, hindi ko naman pinagkakaila, may kita sa views eh. Kaya ang tanong ko sa'yo, magkano? Magkano tingin mo kikitain mo sa views? Oh. Again, marami na sumakabilang buhay, hindi, sumakabilang content na yung mga kasamahan nating political, hindi kaya ang politika. Ikaw naman pabalik, Brad, mag-aaral ka rito. Tatamaan ka ng lintik di. Oy, naku, si Merly official, may binanatan. Ako sa iyo, ha? Rendon, may tanong ako sa iyo. Sinong tingin mong Itbulaga dapat? Yung GMA7 o yung TV5? Ngayon, pag nasagot mo na kung sino ang dapat na may-ari ng Itbulaga at sino may karapatang gumamit, yun ang i-vlog mo. Doon nagpunta yung mga kasamahan namin. Huwag ka nang pumunta rito, pambira ka. Oh. Sabi ni Anharot, nabaon na yung iba sa TVJ at Fake Bulaga. Anharot,
at sa mga kababayan ko, yung mga TBJ at Itbulaga or Itman yan na vlogger, pagdating ng election, balik yun dito sa politika. Kasi election eh. Pagkatapos ng election, balik na naman yun sa artista. Tatagaan nyo sa bato. Ikaw, hanggang kailan ka sa politika? Pag wala ka nang natatanggap, aalis ka ulit. Iba na naman ang pupuntahan mo. Hindi, kasi ito ang daming pinuntahan eh. Hindi ko sinasabing may nagbibigay sa kanya. Kayo na maghusga nun. Ako, ayoko naghuhusga sa tao. Pero meron naman kasing kita. So pagka wala kang kinita rito, balik ka na naman dyan, bira ka na naman sa artista. Ito madalas kong sabihin, sa mga kababaihan. Ito sinasabi ko to madalas sa mga ex ko, doon sa mga singers kong mga babae. Kasi ito problema nila. Please make up your mind. Hindi ka pwedeng pagganon-ganon. Ano ba talaga? Para kang babae. Make up your mind. Naku. Si Marley galit na galit. Kilala ko yan, Coach Oli. Hindi, maraming babalik. Oy, baka pagbintangan nyo na naman, ha? Hindi si Mark yung sinasabihan ko. Sa totoo si Mark, matalas yun sa politika. Pinapakinggan ko yung vlog niya. Na meron sigurong napikon sa kanya kasi umiba ng sinusuportahan. Pero pag tiningnan mo naman yung kanyang pag-a-analyze, malalim. Lamang siya doon sa mga TBJ. TBJ vlogger. Lamang siya doon. Sige, tahol. Tahol. Tuloy. Tahol. Pambihira. Tuloy. Nakita ko ito nag-viral online sa TikTok at kumalat. Kasi hindi po pwede natin. Kasi Mr. Viral ka lang eh. Ang alam mo lang pa-viral. Iba po yan. Kung ako sa'yo, gayahin mo na rin yung iba na may script. Yung maarte kunwari. Viral. May mga viral vloggers. I will give it to you guys. Salute ako dyan. Kasi may kanya-kanya po. Yung political vlogger pwede maging viral vloggers. Pero hindi lahat ng viral vloggers pwede maging political. Hindi lahat Meron, pero random. Na i-tolerate po yung mga ganito kasi sawa na tayo sa siraan, sawa na tayo sa fake news. Sawa tayo sa siraan, sawa tayo sa fake news. Look who's talking. Sana yung mga ganitong mga taga-suporta or fanatiko ng mga politiko, pagsabihan natin. Sara, sabihan mo yung nanusok ng stick gagawing lechon si Romualdez sa Japan. Kasi yun ang pinupunta nitong taon to eh. Sabihan nyo, sabihan nyo yung mga supporters nyo. Brad, hindi kaya dapat ang sabihan mo, tanong lang ito hindi kaya sabihan mo si Romualdez, sabihan niya yung kamera. Kasi yung kamera, political pa rin yun. Political arena pa rin yun. Pasahod pa rin ng bayan. Si Sara, hindi niya naman pasahod yun. Mayayama, mga taga-Japan yun eh. Ang bihira, talaga ito. Di ba, Chero Tosaki, mga taga-Japan mayayaman? Tingnan mo, papakita yan si Chero Tosaki. Joke lang, nagbibiro lang tayo. Nakakarried away ako dito kay, sige, tahol. Huwag sanang maging ugali na maglabas ng mga ganitong videos na ikakasira ng mga leader ng bansa natin. Sana mamayani po sa atin yung pagmamahal sa Pilipinas. Bilang bigla kang nagmamahal sa Pilipinas. At gusto ko rin siyempre bigyang respeto ang naging asal po ni House Speaker Martin Romualdez. Ay, palakpakan. Ano yung asal ng boss mo? Ay, ng speaker. Kahit binastos siya, harapan, ay naging composure pa rin siya. Naging composure. Naging composure. Naging maginoo pa rin siya at pinakita niya pa rin yung ugali ng isang totoong leader. Sir, ang ugali ng totoong leader
ay dapat hawakan mo ang iyong nasasakupan gaya ng kamera na wag busalan ang media. Wala silang karapatan ipilit, i-reveal ang source. Sa totoo lang yan, baka hindi mo alam, le-lecturean kita. Kaya pinakawalan si Ka Eric. Dahil natakot sa mga sundalo. Dahil pumirma yung mga sundalo. Dahil mali yung ginagawa nila ng illegal detention. Hindi mo pwedeng awatin at pilitin na i-reveal yung source. Tanong, alam mo ba yung issue na yon? Kilala mo ba si Ka Eric? Ako hindi ko kilala personally, pero kilala mo ba itong mga political na ito? Alam mo ba nangyayari sa bansa? Alam mo ba yung in aid of legislation? Matanong lang kita. Kailangan makipag-meeting kang mabuti kung sino man yung boss mo, ha? Meeting kayo mabuti, test lecturean ka. Pero masusunog utak mo dyan, promise ko. Pag pinagsama-sama mo lahat yan in one day, kinagabihan, baka minumura mo na lang yung mga artista ulit. Balik ka na doon. Iba yan. Aralin mo, ha? Baka hindi mo lang alam. Baka hindi mo alam yung nangyayaring aid of legislation, yung ginawa nitong sila Tambuting et al. Patay ka dyan. Martin, Hindi yung grave threat, ha? Ibig sabihin nung patay ka dyan, yung magmumukha kang tanga. Sir Martin, House Speaker, maraming salamat po sa inyong ipinakita. Nakuha mo po ang respeto ng taong bayan. Yun. Dahil sa pinakita ni Speaker, nakita niya na yung sinabi, mali po yung ginawa nyo kay Ka Eric. Syempre, sagot ni Tamba, syempre, nakuha niya yung respeto ron. Sinabihan na mali yung ginawa mo kay Ka Eric, tapos syempre, sagot. Napanood mo ba yung video, Brad? Naku. Alam mo, get ready. Dahil yung comedy na nangyayari sa politika ngayon, papasukin tayo ng mga viral vloggers. The clowns will come in. Eto na. Brace yourself. They will come in sa political. Sinimulahan. At pag maganda ang bigayan ni YouTube, pasok yung mga yan. Magtatagal. Kasi ito, saglit lang yan eh. Kung hindi tuloy-tuloy ang bigayan ni YouTube. Pero pag tuloy-tuloy ang bigayan at nakita ng mga viral vloggers, uy! Lucrative sila Rendon. Pasok! Tandaan niyo yung sinabi ko. Magkakatotoo yan. Kaya ngayon, hindi lang si Tamba ang babantayan natin, bantayan din. I'm watching you. You. Uy, nako, viral vloggers. Uy, nako. Unanam. Sir, sorry to ask ka, kasi you're mentioning ikaw ang boses ng bayan ngayon. Bakit? Dahil ba ito sa influence mo, kahit paano sa social media, at saka, syempre sabihin nila, bakit ka sumasawsaw dito? Ang tanong, bakit ka naging boses ng bayan? At sabihin bakit ka sumasawsaw dito? Pakinggan ang sagot at tahol ni Rendon. Kasi ang aking advocacy, binigyan Advokasya na siya. O ano advokasya mo, Brad? niyo ako ng boses ngayon. Ako po ay nagbabagong buhay. Oy, nagbagong buhay ka. Kamusta na nangyari doon sa pagsama-sama mo sa raid? Hindi epektibo, no? Ngayon, may advokasya ka na. Ngayong 2024, gusto kong gamitin yung influence. Yung 2024, gusto mong gamitin yung influence mo para saan? In preparation for 2025. Rendon, yung mga katulad mo, pustahan tayo, dadami ngayong 2024 kasi papasok ang 2025, huwag tayong maglokohan, dediretsahin kita.
You and the likes of you. The likes of Rendon. Ow, ow!